Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh. Salamat, Ama, sa pagkakataon na muli ninyo pong ipinagkaloob sa amin na kami po ay makasama sa taon ng 2025. Salamat, Lord, na sa nakalipas na nagdaang taon, kami po inyong sinamahan, iningatan at pinagpala. Nawa sa panibagong taon na ito, Panginoon, ay mas maging malalim ang pagkakakilala namin sa iyo at mas lalo kaming maging committed when it comes to service. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pagninilay namin po ng iyong salita ay mangusap ka sa bawat isa. Dalangin namin na pagpalain niyo po ang mabuting balitang aming pagsasaluhan. Katagpuin ito ang lahat ng aming pangangailangan. Bawat panghihina po namin ay palitan ng kalakasan ng mula sa iyo. Upang mga panlulupaypay namin, Panginoon, ay makasumpong kami ng kasiglahan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Kaya sa lahat, O Diyos, anuman po ang aming mga karaingan, iniindang karamdaman sa aming mga katawan na nanghihina, inaangkin po namin dadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ngayon pa lamang po ang may inaangkin na namin ng katagumpayan. Any forms of distractions, hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Ang Espiritong Banal lamang po ang siyang malaya namin inaniyahan na kumilos at maranasan namin sa gabi nito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagdating niya, nagaganap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, aningan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Sa pag-asa, naririto sa tuwina, naghahandang tulungan niya. Hallelujah, pag-iwan niya kasama sa hirapan at ginawa. Ang
po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking inaaniya na ito po ay buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanatang 3, Talatang 15, at tayo po ay lulundag ng 21 hanggang 22. Luke 3, verse 15, 21, and 22. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo, inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak niyang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin muli ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Praise the Lord! Ayan. Pwede na po kayong magsiupo sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na pala kayo, ano? Amen. Umalis ako ng mga bandang 4 sa Taytay. Pero matraffic pala pag ganung oras na, no? Kaya medyo parang kinabahan ako kanina, baka malate ako. So, okay lang naman, sakto lang din yung aking pagdating. Happy New Year po pala. Ito pala ang inyong unang gawain, mga kapatid. Meron po akong nabasa na ang isang tao daw po, kahit na kumpleto siya ng bilog na prutas, nung New Year o kaya kahit gaano kataas na hagdan ang kanyang tinalon, kung walang pagbabago sa kanyang buhay, o wala siyang balak baguhin sa kanyang buhay, wala talaga siyang New Year. Ang tawag doon ay another year. No? Ang New Year daw po ay para doon sa mga taong may gustong baguhin sa aspeto po ng kanilang pamumuhay. Amen? Amen. Now, pag-aaralan po natin yung pag-i-introduce po ni John the Baptist sa ating pong Panginoon, kasi nung time po na yon ay maraming nag-aakala na yung chosen one o yung Messiah na kanila pong hinihintay ay si Juan Bautista na, sapagkat ang mga tao po ay dinudumog na si John the Baptist para magpabautismo. Ang layunin kasi ni Juan Bautista ay ipaghanda ng daraanan ang Panginoon at nanunumbalik na yung mga anak sa pakikipag-ayos sa kanilang mga magulang. So yun po yung gustong i-fulfill na purpose po ni John, not only to prepare the way for the Lord, kundi para ipaghanda ng isang bayan ang ating pong Panginoon. Pero marami pong nagkakamali ng kanilang mga akala na sinuwa na yung kanila pong hinihintay, mga kapatid. Ang pagdating po kasi ng Panginoon o yung kanya pong arrival ay expected na po talaga ng mga Jew. Alam nila na mayroong isusugo mula sa lahi ni David na magpapalaya po sa kanilang bayan. Kasi po nung time na yon, sila po ay conquered ng Roman Empire. So ang liberation na kanila pong ine-expect ay makalaya sa pangaalipin mula sa imperyo ng Romano. Pero yung tagapagligtas na isusugo sa kanila, hindi po nila agad ma-identify kasi iba yung kanilang qualification eh. Ang iniisip kasi nila isang hari na merong army, isang hari na napakatapang, magaling makipagdigma, at makikipagtalo, makikipagsigawan,
Ngunit ang darating na tagapagligtas ay napaka-humble. Mababa ang loob, hindi siya makikipagtalo, wala siyang army, ang kanyang mga tagasunod ay mga ordinaryong tao. At hindi siya makikipaglaban sa Roman Empire. In fact, ang Roman Empire pa nga ang magpapapako dito sa tagapagligtas na isusugo, mga kapatid. So, ang mensahe po natin may pamagat po na The Lord's Chosen Servant. O ang pinili ng Ama na kanyang maging tanging lingkod. So, paano po natin makikilala ang identity po ng servant na ito? So, first of all, He is the one who is coming to fulfill the Israel's purpose. Ang Israel po kasi, kung babalikan po natin ang first reading para po sa kaming Sunday Gospel, mga kapatid, ang tinutukoy po dito na magiging light of the world o magiging isang role model para po sa lahat ng mga bansa ay walang iba kundi ang bayan po ng Israel. So, mula sa pakikipag-covenant sa kanila ng Diyos, kailangan nilang magpakita ng magandang halimbawa para sa ibang mga bansa na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay iba sa ibang mga Diyos na kinikilala ng ibang mga bansa o ng ibang mga lahi. Ang Diyos po kasi ay tapat sa kanya pong pangako sa kanyang bayan. But the problem, yung bayan na kung saan siya ay nakipag-covenant ay unfaithful. Ito po ay maraming ulit na tumalikod sa kanya at sumamba sa ibang mga Diyos, mga kapatid. Sabi po na Isaiah 41 verse 8 to 9, But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend, you whom I took from the ends of the earth and called you from its farthest corners, saying to you, You are my servant. So sabi po ng Diyos sa bayan po ng Israel, pinili kita mula sa pinakamalayong lugar, although ikaw ang pinakamaliit kung titignan mo sa mapa, pero nasa kanya po yung sentro ng pagtingin ng Diyos. Apple of the eye po yan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig sa pinakamalayong sulok nito. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakwil. So ang magiging purpose po ng Israel, mga kapatid ko kay Kristo, is to bring light to the world. Magdala ng kaliwanagan. Kasi nga po, nasa kanila magmumula yung kaligtasan eh. Kay Abraham, nangako ang Diyos at sa kanyang offspring na ito'y kanyang pagpapalain. So doon pa lang, kailangan po nilang ma-establish yung covenant na yon ng Diyos sa kanilang bayan para yung ibang mga bansa ay kumilala din kay Yahweh. Amen? Pero, doon po sa kanilang mission na yon, doon po sila sumablay. Na-fail po nila yon, mga kapatid. Kaya po, merong isusugo ang Diyos na kanyang anak upang i-fulfill yung bagay o yung misyon na hindi po napangatawanan ng bayan po ng Israel. Kung babasahin niyo po yung Isaiah 41, ang tinutukoy po dyan ay isang bansa. My servant, ikaw Israel. Pero pagdating po sa verse 42, yung servant po na tinutukoy ay individual na lang. At ang tinutukoy po dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, He will stand between the gap, mga kapatid. Kasi ang mangyayari po nito ay ilalapit po ng Panginoon ang bayan ng Diyos patungo sa kaharian. Hindi po kailangang hintayin ng tao na makarating sa langit bago niya ma-experience yung kingdom of God. Kundi dito pa lamang po sa lupa, sa pamamagitan po ng pagtanggap nila sa ating Panginoon, ay mararanasan na po nila yung kingdom of heaven. Amen. Tatandaan po natin na ang ipinapangaral po ng Panginoon, papansinin nyo lagi niyang sinasabi, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Amen. Hindi niya sinasabing, yayaman kayo. Amen? Amen.
Ang lagi niyang sinasabi, huwag kayong mabahala sa inyong kakanin. Di ba? Humingi kayo sa inyong ama't kayo'y bibigyan. Pero hindi po siya nangaral ng prosperity preaching. Lagi niyang sinasabi sa mga tao na ang anak ng tao ni walang mapagsalungan ng kanyang ulo upang makapagpahinga. Mabuti pa yung mga asong gubat, may mga lunggang masusuotan. So hindi po hina-highlight ng Panginoon na mag-establish ka ng wealth dito sa daigdig na ito, kundi ang maging focus ng kanyang mga listener ay sa heavenly things. Tungkol po doon sa spiritual kingdom, hindi po mag-establish ng literal kingdom dito po sa daigdig na ito. Amen, mga kapatid? Amen. Now, yung servant na ito ay kailangan pong magdanas po ng katakot-takot na hirap. Isipin ng ibang tao, kaya nga hindi siya tinatanggap ng kanyang mga kababayan kasi meron ba namang tagapagligtas na papatayin? Paano mo kaming ililigtas? Kung ang sinasabi mo, ikaw ay huhulihin, ikaw ay dadakpin, pahihirapan at papatayin. Pero ito po kasi yung title na ibinigay po ng Ama sa kanya. Kaya nga po habang nagbabasa po yung isang Ethiopian eunuch sa Book of Acts, dinala ng Espiritu Santo si Philip doon sa sasakyan o sa karwahe na pinagsasakyan po ng eunuch na yon. At binabasa niya po yung aklat ni Propeta Isaías, hindi niya maintindihan na bakit yung servant na yon na pinili ng Ama ay kailangang magdanas ng hirap at kailangang patayin. Katulad ng isang korderong dadalahin para katayin sa isang dambana. Pero ipinaliwanag po, in-explain po ni Apostle Philip na yun po kasi yung purpose ng tagapagligtas. Na sa pamamagitan po ng kanyang dugo, yun ang siyang magiging pantubo sa kasalanan po ng sanlibutan. Amen. Hindi po kasi pwede yung dugo natin mga kapatid, kasi tayo po ay nagmana ng kasalanan po ng ating mga sinaunang magulang. Amen. Kaya nga ho, minsan ang bata, kahit maliit pa lang, di mo naman tinuruan, usang nagsisinungaling. Maliit pa lang. Sabihin mo, tatanungin mo, sino naman yung kumain ng bubble gum dito? I-deny niya pa, pero nguya-nguya niya. Hindi ako Meron siyang fallen nature na namana po sa kanyang mga magulang, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat naging makasalanan din po yung ating mga ninuno. At tanging ang Panginoon ang siyang qualified na mag-alay ng kanyang dugo sapagkat wala po siyang na-inherit na kasalanan sapagkat hindi niya naman talaga biological father si Joseph. Amen. Amen? Ang tanging dugo na nananalaytay sa ugat ng ating Panginoon ay galing po sa kanyang ina. At alam naman po natin na nung siya ipinaglihi ay wala pong tawag nito yung pagtatalik na naganap. So hindi niya po namana yung simple nature na yon, mga kapatid. So in the book of Isaiah, at ganoon din po sa Matthew chapter 12, ina-identify po ang Panginoon bilang isang tagapaglingkod. Hindi lang tagapagligtas, kundi isang sinugo upang maglingkod sa atin, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Kung papansinin po natin, He lowered Himself. Pinili niyang magkatawang tao, and then He lowered again Himself to become a servant of men. Kung tutusin, pwede niya namang piliing ipanganak siya sa palasyo. Pwede niya namang piliing ipanganak siya ng isang prominent na babae. Pero ang pinili niya po ay isang peasant woman, ang ating pong mahal na ina. Amen. Pinili niyang isilang sa isang lugar na pinili niyang lumaki sa isang lugar na hindi naman popular. Yung Nazareth, kaya nga po sabi ni Nathaniel, ano bang maganda na mayroon sa Nazareth? Kasi yung lugar na yun ay hindi naman talaga kilala.
Pero nakilala dahil doon lumaki ang ating pong Panginoon. So, He was the ultimate servant. For what reason, mga kapatid? Kasi ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Hindi po siya naparito para gawin yung sarili niyang gusto, kundi kung ano yung ipinapagawa ng Ama na nagsugo sa Kanya. Sa paanong paraan? By teaching, by healing, pinapakain niya yung mga taong nagugutom, pinagagaling niya yung mga taong may karamdaman, mga kapatid. So He lowered Himself by serving us, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen po? Binibigyan po tayo ng isang magandang halimbawa ng Panginoon na ang purpose po ng ating buhay ay hindi lang po para sa ating sarili, kundi para maglingkod din sa ating kapwa. Siguro walang nangarap sa atin dito nung bata pa tayo na maging tagapaglingkod. Ang tataas siguro ng mga pangarap natin. Yung iba gustong maging pilot. Yung iba gustong maging tawag nito yung doktor. Pero habang tumatanda tayo, naiisip natin na hindi pala ganun kadali maabot yung ating mga pangarap. Ay sabi ng iba, ako, hindi pala kaya mag-doktor kung doktor na lang. Although, yan ay marangal, di ba mga kapatid? Pero wala ho sigurong nangarap sa atin na maging tagapaglingkod. In fact, alam niyo sa Israel, hindi pinapangarap ng mga magulang na yung kanilang mga anak na lalaki ay maging pastor sapagkat mababang uri ng trabaho sa kanila yun. Ang pangarap nila para sa kanilang mga anak ay maging saserdote, maging pari, or yumaman, maging politician, pero yung maging shepherd, hindi po nila pinapangarap para yan hindi po nila yan pinangarap para sa kanilang mga anak na lalaki. Yan po ay mababang uri ng hanap buhay sa kanila. Pero yun po yung isa sa mga piniling illustration ng Panginoon para ipakilala ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol na willing mag-alay ng kanyang buhay para sa inaalagaan niyang kawan. Amen? Paglilingkod pa rin. Meron pong naging isang emperador ang China. Ang pangalan niya ay Emperor Puyi. He was very lazy. Napaka-tamad na tao. Na ultimong pagtututbrush, ibang tao ang gumagawa para sa kanya. Grabe, ano? Napaka-self-entitled. Ultimong pagtatali ng shoelace niya ng kanyang sintas, ibang tao po ang gumagawa. Pero nung dumating na po yung another kingdom na nakatalo doon po sa kanyang imperyo, mga kapatid, siya po ay nabilanggo, ipinakulong. At naging napakahirap ng buhay ni Emperor Puyi. Kasi isipin nyo ba naman, pati ba naman yung pagsisipilyo, iaasa mo sa ibang tao. Di ba ho? Pero ang title po na kinuha ng Panginoon ay hindi po kagaya ng kay Emperor Puyi na siya ay may mga tagapaglingkod. Bagkus, siya po ang naglingkod sa kanya pong mga alagad. Nung nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino po sa kanila ang pinakadakila, kumuha ng pamunas ang Panginoon, ibinigkis sa kanyang baywang, at pinaupo sila paikot, hinugasan ang kanilang mga paa. Sinabi ng Panginoon sa mga alagad, binibigyan ko kayo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. Paglingkuran ninyo, mahalin ninyo ang isa't isa. Hindi yung nagtatalo kayo kung sino sa inyo ang pinaka-dakila. Gusto nyo maging dakila, dapat kayong magpakaalila. Ibig sabihin, matuto po tayong gumanap sa atin pong mga tungkulin. Hindi yung nilagay ka lang sa posisyon pero hindi ka ramdam ng tao. Marami po kasing ganun lalo na ho sa gobyerno natin. Pinag-aagawan yung mga upuan, yung mga posisyon, yung mga titulo. Masarap kasi pakinggan pero hindi nararamdaman ng tao yung kanilang presensya. Amen? Meron pong magandang title or meaning ang pagiging pong Pope. Actually, marami pong
titulo ang pinangahawakan ko ng pagiging papa. Isa-isahin ko po, pero merong isang pinakamaganda. So, ang Pope's full title, mga kapatid, tinatawag po yan Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostle, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, Sovereign of the State of Vatican City, pero ito ang pinakamaganda, Servant of the Servants of God. Yan po ang isang ibig sabihin ng pagiging Pope. Hindi po nakakalimutan ng Papa na siya po ay lingkod ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, paano po natin ina-identify ang ating sarili bilang worker ng Panginoon? Baka mamaya, pag hindi na-appreciate yung ating ginagawa, nagtatampo tayo. Diba? Kapag walang nakapunan na pinunasan mo yung mga bangko, sa susunod hindi ka na-a-attend. Kapag hindi ka na ipagtimpla ng kape nung worker, nung ikaw ay dumating, baka patamaan mo sa pulpito. Baka nakakalimutan natin kung ano po yung ibig sabihin ng pagiging servant natin. So, another thing to identify the Lord's chosen servant is that He is chosen. Siya po ay pinili. Sabi po ng Book of Isaiah, in whom my soul delight. Ikaw ay aking kinalugdan. Sabi po ng Matthew chapter 3:17, and behold, a voice from heaven said, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. So, kinalulugdan ko siya. In fact, bumaba ang Espiritong Banal sa anyong kalapati as a confirmation na pinapaknubayan siya ng Ama na nagsugo sa Kanya. Ang Espiritu Santo at ang Anak ay magkatuwang sa misyon na yun. Amen? Hindi po totoo ang Diyos ay isa lang po yan. Baka malito kayo. Meron kasi silang kanya-kanyang mga kailangang gampanan. Hindi kasi pwedeng mawala ng Diyos sa langit eh. Aakyatin ng kaaway yun. Kaya nandoon ang Ama. Kaya ang purpose ng Anak, bakit siya sinugo, ay para ganapin yung hindi po nagawa ng Israel. At katuwang din po doon ang Espiritong Banal sa ministry po ng ating pong Panginoon. He was active, mga kapatid. Hindi po siya puwersa, hindi po siya yung parang sidekick lang, kundi persona po yan, mga kapatid ko kay Kristo. So, He is filled with the Holy Spirit. Sabi po ng Isaiah 11:2 and 3, mananahan sa kanyang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ng ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay lamang sa kanyang narinig. So, kaisa ng anak na isinugo, hindi siya basta-basta gagawa ng desisyon na sa sarili niya lamang. Kaya papansinin niyo po ang ministry ng Panginoon bago siya pumarap sa mga tao, magpagaling, magpakain ng mga tao. Tuwing madaling araw, umaakyat siya ng mga punong olibo sa mga kabundukan upang makipag-usap sa kanyang Ama. Itinatanong niya, ano ang aking dapat gawin? Ano ba yung mga aking dapat unahin? Kaya po mapapansin niyo sa ministry ng Panginoon, isang cast out niya lang, isang utos niya lang sa demonyo, tumatalima agad. Isang sabi niya lang sa isang taong may sakit, gumagaling agad. Kasi po, bakit? Ang ginagawa po ng Panginoon ay kung ano lang yung ipinapagawa ng Ama na nagsugo sa Kanya. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. So, ang isang katibayan doon ay dahil po, sinasamahan siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magkaisa po sila. Sabi po ng Hebrew 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos. So, inseparable companion niya po yan, mga kapatid. Amen? Amen. To know Jesus is to know the Holy Spirit. Amen. Kaya alam niyo ho, yung mga tao na nag-aaral patungkol po sa salita ng Diyos,
You have to seek His guidance. Amen? Kailangan po yung patnubay ng Espiritong Banal. Amen. Kasi kung sa sariling kaalaman o kakanyanan lang natin, pag-aaralan ang salita po ng Diyos, mayroon pong tendency na ikaw ay maligaw or ma-misinterpret o kaya hindi mo talaga lubos na maunawaan. Amen. Pero kapag mayroon po na gabay o pagtuturo ng Espiritong Banal, mga kapatid, mararamdaman mo habang binabasa mo, habang pinapakinggan mo, na ito ay buhay na nangungusap sa iyo. Amen. Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Another thing, another quality of the chosen servant of the Lord, he is meek o mapagpakumbaba, mahinahon, mababa ang loob. Sabi po ng Isaiah 42 verse 2, he will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. Di siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magmamataas ng boses sa lansangan. Ang Panginoon po, hindi po makikipag-argue. No? Ang ibig pong sabihin nito, hindi yung, kunyari, nakikita niya ng mali, hindi pa siya sisigaw. Nakikita niya ng mayroong hindi tama, hindi po ganun ang ibig sabihin na hindi siya magtataas ng boses. Ang ibig pong sabihin dito, he will not seek or generate attention for himself. Hindi po siya papansin. Amen? Amen. Hindi po kagaya ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo ng kautusan para sila ay mapapurihan ng tao, naglalagay sila ng mga phylacteries, ng mga bracelet, naglalagay po sila ng mga headband sa kanilang ulo na meron pong mga nakasulat na commandments para ipakita sila ay religious. Ang Lord po, hindi po siya maghahanap ng pansin o papuri galing sa ibang tao. Amen. Pero kung kailangan niyang ituwid ang isang bagay, kagaya halimbawa nung nakita niyang sinasalaula ang templo, siyempre, may imagine nyo na sumigaw ang Panginoon na, alam nga naman sinabi ni Lord na, grabe naman kayo, ginawa niyong pugad ng magnanakaw. Natural, sumigaw siya sa galit, naglulumiyab ang kanyang pagnanais na alisin yung mga taong sumasalaula sa tahanan ng kanyang ama. Amen, mga kapatid? So, hindi po siya magnanais na ma-recognize ng karamihan. He will not seek for himself popularity, mga kapatid. Kaya kung mapapansin po ninyo, every time na nagpapagaling ang Panginoon, ano po ang bilin niya sa mga taong kanyang pinapagaling? Huwag niyo itong ipagsasabi kanina. Amen. Ang mga nagpapagaling po sa panahon natin, naka-advertise pa eh. Amen. May tarpaulin, kakepweng, amangkepweng, diba? Nagpapagaling, ngayon nga, hindi na tarpaulin eh. Meron ng Facebook, Yes, sure. meron ng, nakapost talaga. Kasi po doon sa amin, sa street namin, dati ang mga tao, ang hinahanap doon, yung tatay ko kasi uupa ng washing machine. Sa street namin. Ngayon, hindi na yung tatay kong hinahanap. Yung bagong lipat sa lugar namin na manggagamo. Oh, so. Ang daming pumupunta. Taga-Tubigaraw. Magugulat kayo kasi yung mga pangalan ng ambulansya, may Apari, may La Union. Sabi ko, saan kaya galing itong mga to? Mga mayayaman, mga naka-Montero. Opo. Sikat siya. Kasi pag tinignan mo nga ang YouTube channel niya, million views eh. Ang mga pasyente niya, yung mga inaaswang, ayan, yung mga nakatapak ng mga elemento, yung mga ganon, yung mga kinukulang, ganon po, naka-advertise. Kaya syempre, yung mga tao, pag desperate na eh, kung sino yung pwede nilang malapitan, pupunta doon. Pero pansinin niyo po ang Panginoon, sabi po sa Matthew 12:15-16, nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Isipin niyo po yun.
He will not seek glory for himself. Bakit po? Kasi ayaw niya na maka-attract siya ng inggit mula sa mga pariseyo, mga tagapagturo ng kautusan. Kasi ano siya, mainit na yung mata sa kanya ng mga religious priest eh. Kasi yung mga tao sa kanya na pumupunta sa halip na sa kanila. Kay Lord na lumalapit lahat. Iniiwasan ng Panginoon na kapag nakilala siya, pagbawalan na siyang makapagturo, hindi na siya hayagang makapagturo sa mga Sanhedrin, sa mga maliliit na kapilya nila noon. Ang problema, the more na pinagbabawalan ng mga tao, mas lalo naman nilang ipinamamalita. Di ba? Kaya ano po ang nangyayari? Ang Lord po, ibinaban. Ipinagbabawal ngayon siya sa makapasok sa loob ng isang lugar. Kaya ang nangyayari po, ang Panginoon, sa mga liwasang bayan na lang siya nagtuturo, sa mga tabing lawa, tabing ilog, o tabing dagat, sa mga kabundukan. Kasi hindi na siya makapasok ngayon sa mga cities kasi galit sa kanya. Gusto siyang patayin ng mga religious people. Kaya meron pong purpose kung bakit ayaw niya mag-seek ng attention sa kanya ang crowd, mga kapatid. Amen? Amen? Jesus deserved the glory and He did not seek for it. Hindi niya kasi kailangan yun eh. Ang kailangan niya ay mga taong lalapit sa Ama, sa Diyos, mga kapatid. So another thing, para makilala po natin ang chosen servant na ito, He is compassionate. Siya po ay mahabagin. Sabi po ng Isaiah 42, verse 3, a bruised reed He will not break, and a faintly burning wick He will not quench. Sa Tagalog po, ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang papairalin. Amen. Sabihin niyo nga po, Bruce Reed. Bruce. Andiyan pa ba kayo? Amen. Bruce Reed. Bruce Lee. Hindi Bruce Lee ha. Bruce Pag sinabi pong Bruce Reed, yan po yung ipa or palay sa atin. Or trigo. No, kasi sa akin wala namang grain eh. Grain out wheat. Ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung itsura. Ito po. Ayan. Ayan. Kita nyo? Putol na tangkay ng palay yata. O, ayan. Trigo. So, ang sabi po dito, marupok na tambo ay hindi niya babaliin. Napakaganda pong napakagandang pangako ng Panginoon. Kasi po sa Bible, when it comes to Bruce Reed, it is a metaphor for a believer who is weak in grace, who is weak spiritually, who is weak physically and morally. Yun po ang sinisimbolo ng isang tambo. Di ba ang isa pong tambo, kung saan mo siya ipaling, nandoon siya. Kaya nga po si Pedro, bago yan naging Pedro, ang pangalan niya ay Tambo, Sipas. Wala siyang, kung saan siya dalahin ng agos ng buhay, nandun na lang siya. Pero pinalitan ng Panginoon, from now on, tatawagin kang Peter, and upon this rock, I will build my church. Yung malambot, yung walang paninindigan, ay pinalitan po ng isang pangalan na magiging bato. At siya pa ang pagkakatiwalaan ng kanyang iglesia. Amen? Amen. Pero kung titignan niyo po ang karakter ni Peter, tawag dito, yung padalos-dalos. Marami siyang mga pagkakamali. Minsan nire-rebuke niya si Lord na hindi naman dapat. Kaya sabi ni Lord sa kanya, ang lumalabas sa bibig mo, hindi na inspirasyon ng langit, galing na sa kaawayan na sinasabi mo. Pero kahit ganoon, ang nakikita ng Lord sa atin ay yung atin pong kahalagahan. Ano po ba yung Bruce Reed sa Israel? Kasi yung mga trigo, para sa mga farmer, yung mga naputol na nasanga, sa halip na ibubugkos pa nila, ang gagawin po ng mga yan, tatapak-tapakan na lang at susunugin. Wala nang purpose.
Pero para po sa Panginoon, kahit na ang ating pong character, ang ating pong spiritual status ay kagaya ng isang tambo na marupok, hindi niya tayo babaliin. Amen, mga kapatid. Maaaring bend tayo or bend, baluktot, but not totally broken. Kasi po, bakit? Ang nakikita ng Panginoon sa atin ay yung pag-asa na tayo po ay pwedeng magbago. Amen. Kaya yung katabi ninyo, kahit chismosa, kahit maraming utang, kahit gaano pa karaming kasalanan ang nagawa, hanggat di pa po siya kinukuha ni Lord, yan po ay may pag-asang magbago. Magbago. Amen. Pag tayo po ay namatay na, wala na. Ibig sabihin, graduate ka na. Amen. Pero hanggat tayo po ay meron pang buhay, meron pa po tayong pagkakataon na iayos ang ating mga sarili. Amen. Amen? Amen. Tingnan niyo po ang Panginoon. Dahil po sa ganun niyang pakikitungo by His compassion, mga kapatid, maraming mga tao na nabago ang buhay. Isipin niyo ho, yung babaeng Samaritana, yung babaeng inaagasan ng dugo, yung magkapatid na Martha and Mary na according to some historians, sila ay mga mabababang uri ng babae na nagbebenta ng laman. Hindi ko alam kung magkano ang per kilo. Hindi, ibig ko sabihin, sila, mga prostitute sa kanilang lugar. Bayaran. Kasi ang kanilang lugar o ang Bethany ay kilala. O yung Magdala, tinatawag na Mary Magdalene, yung Magdala na lugar ay kilala po sa bentahan ng prostitusyon. Amen. Pero alam niyo, dahil po ang tingin po sa kanila ng Panginoon ay hindi tambo na dapat ay itapon na lang, nabago ang kanilang mga buhay. Naging alagad ng Panginoon. Amen. Naging huwaran yung kanilang mga pananampalataya. Si Zaccheo, si Mateo na mga tax collector, ay nagbago po ang mga buhay. Amen. Amen? Kaya ho tayo habang napapalapit sa Panginoon, mas lalo po tayo dapat na nagiging maawain, mahabagin at mapangunawa sa ating kapwa. Habang tumatagal ka sa Panginoon, ikaw ay nagiging mas mabait. Amen. Pero kapag ikaw ay naging stricto, yung lumalayo ka na sa mga tao, parang iba naman yata yun. Oo, tinuturuan tayong huwag makiayon sa takbo ng daigdig na ito dahil nga masama. Amen. Pero paano mo naman sila maaabot kung i-isolate mo ang iyong sarili? Amen. Di ba? Kasi minsan may mga kamag-anak tayo na nung sila ay napaanib na sa ibang mga samahan, Ayun. hindi mo na makakasama sa mga okasyon sa pamilya. Di ba? Masyado ng self-righteous. Kukunin mong ninong, ayaw umaten kasi allergic sa mga santo. Yung iglesia. Ayaw sanda. Amen? Maraming mga ganun ayaw magsimba kasi allergic sa mga santo Bawal ang handa. Kasi yung mga tagapagturo nila dun, ipinapakilala tayo na mga idolaters daw tayo kasi sumasamba tayo sa mga rebulto. Tapos gagamitan ka pa ng mga verses sa Old Testament, sa Leviticus. Alam niyo ho, yung mga tinutukoy naman kasi doon ng mga Diyos-Diyosa na mga inukit sa kahoy, sa bato, ibang Diyos yung kanila pong sinasabi doon, mga kapatid. Sila Baal, sila Molek, mga kapatid ko kay Kristo. Ano sila yung mga golden calf. Pero tayo, kaya po tayo may mga imagery, meron tayong mga statue, hindi para sambahin, kundi para mag-remind sa atin kung ano yung naging buhay nila sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Habang tinitignan mo sila, kunyari, titingin ka kay, sino ba? Kunyari, si Joseph yata ito Maaalala mo kung ano yung San Roque. San Roque. Ba't nga ba may aso sa San Roque? Nakalimutan ko Basta i-search nyo na lang. Magre-remind sa'yo ng kanilang pananampalataya na kahit buhay ang maging kapalit,
ay naging matapat sila sa journey ng paglilingkod nila. Amen, mga kapatid. Kaya naging So, mas lalo po tayong maging maunawain. Compassionate, mga kapatid. Hindi yung pag di mo na akay sa Bible study, sabihin mo na dumating na ang paghuhukom sa tahanan ito. Eh, huwag naman pong ganun. Alam niyo, ngayon po ako po ay nag-NPG sa aking pong area. Nag-NPG po ako at iba-ibang mga tao yung akin pong nakakasalamuha. Pero never po akong nangialam ng kung ano yung mga nakadisplay sa kanilang mga bahay. Kung may makita akong Buddha, wala akong pakialam. Kung may makita akong dragon, wala akong pakialam. Ang mahalaga, ma-preach ko sa kanila yung gospel, mga kapatid. Kasi hindi mo naman yan pwedeng biglain. Baka mamaya, sa susunod, di ka na makaulit. Bigla mo ipasunog yung mga santo nila. Hindi, ang iisipin nila, ikaw yung demonyo. Kasi sinunog mo yung mga sinasabitan niya ng sampagita, di ba? Kailangan ang tao, maipaunawa mo ng maigi kung ano yung nilalaman ng salita ng Diyos. Amen. Hindi, mahirap kasing magpaliwanag kung ikaw mismo ligaw ka rin sa aral. Amen. Amen? Amen. And another thing, mga kapatid ko kay Kristo, na dapat po nating makita, ay yung pong covenant ng Diyos sa ating pong bayan, mga kapatid. Kung nag-fail po ang Israel, na dapat sila po ay maging magandang ehemplo sa ibang bansa, tayo po na mga Kristiyano o naabot po ng mabuting balita, gampanan din po natin yung pagiging servant natin sa pamamaraan na kung paano po ipinakita ng Panginoon sa kanyang character as a humble servant, mga kapatid, at hindi mahilig makipagtalo. And finally, He is an emancipator, tagapagpalaya. Sabi po ng verse 6 to 7 ng Isaiah 42, a light for the nation, to open the eyes for the blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness. So bilang mga taong naliwanagan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, maging bearer of light din tayo, tagapagdala ng liwanag sa mga taong nadirinlay. Kung naging mabuti ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, yung kabutihan na yon ay i-extend din po natin. Doon po sa mga taong alam na alam natin sa ating sarili na nangangailangan po ng pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po, sa aking pong pag-NPG, na-realize ko po na maraming tao ang talagang nangangailangan sa Word of God. Marami talaga. Ano pa sila? Yung mangmang pa sila sa salita ng Diyos. Although nagsisimba sila, pero kulang yung kanilang pangunawa. Kaya napakahalaga po talaga na ang mga taong ito ay abutin. Kasi may mga tao, yung iba hindi pala simba. Pero, nung pinuntahan mo sila sa bahay, ganun na lang yung kagalakan nila sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit ang siyang kumikilos. Amen. Siya ang nagbibigay ng kaalaman, pangunawa sa taong tumatanggap ng kanyang salita. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at hayaan niyo po na sa gabing ito, tayo ay kanya pong pagpalain at minsan pa'y magamit niya ang ating mga buhay upang maging tagapagdala ng liwanag sa mga taong nagdirinla. Tayo po ay nagsitayo sa kanyang presensya. Alam namin, Panginoon, na mula sa karamihan, kami rin ay iyo pong pinili. Kaya't ipinagpapasalamat namin na dahil sa iyong kabutihan, nabigyan kami ng pagkakataong maiayos ang aming mga sarili. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Buti mo, Panginoon.
niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo. Kami po ay naligtas. Tinubos mo sa amin pong mga pagkakasala. Lord, remind us, Panginoon, kung bakit isa rin kami sa mga pinili mong maging mga lingkod mo, Lord. Hindi para maghabol ng title, Panginoon. Hindi para maging popular kami sa ibang tao. Hindi para maging sikat kami. Hindi para i-request kami, Panginoon, kundi dahil gusto namin maparangalan ng iyong pangalan. At sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga gifts na ipinagkaloob niyo po sa amin, ay magamit namin ito upang kami po ay makapaglingkod sa aming kapwa. Tunay nga po, Panginoon, na kung wala po ang pagkilos ng Espiritong Banal sa lahat po ng mga ministry na aming ginagawa, baliwala po, pagod lang ang aming mapapala. Kung kami po ay maghahanap ng pansin ng ibang tao, kung kami po ay maghahanap ng mag-a-appreciate sa aming mga ginagawa, baka po sumama lang ang loob namin. Pero kung ang aming pong ginagawang ito ay para makapaghatid, makapagbigay ng karangalan sa iyong pangalan, alam namin, Panginoon, na kami po yung sasamahan at pagpapalain, pangungunahan sa lahat po ng aming mga ginagawa. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang mga gawain mo sa lugar na ito, sa District 3, sa Rodriguez Rizal, Panginoon, San Mateo, lahat po. Gayun din po ang munting kapilya na ito na pinagdarausan ng iyong banal na gawain. Pagpalain niyo po ang lahat ng inyong lingkod na dumalo. Gayun din po ang mga kapatid namin sa anumang kadahilanan ay hindi nakarating, ay abutin din ang iyong pag-iingat. I-bless niyo po ang inyong mga awit, mga manunugtog, mga lingkod niyo sa lugar na ito, Panginoon. Ilayo sila sa lahat po ng uri ng mga sakit at karamdaman. Pati na po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Gayun din po, Lord, ang mga kapatid po namin na humihingi ng espesyal na panalangin, ay dalangin po namin na abutin po ng iyong kahabagan. Gayun din po, ang mga kapatid namin na may mga bara sa ugat, sa puso, Panginoon, anuman pong mga nakabaray, lusawin ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Ganyan po sa mga kapatid namin na may mga iniindang karamdaman, mga magdaraan sa mga operasyon, Panginoon, hayaan niyo pong ikaw ang humawak sa kamay ng mga doktor, Panginoon, na magbubukas ng kanilang mga katawan, at dalangin po namin ang fast recovery ng aming mga kapatid na ito. Gayun din po, Lord, ang mga kapatid po namin na humihingi po ng pinansyal na pagpapala, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang mga trabaho, at sa mga walang sources of income, ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-provide para sa kanila pong mga pang-araw-araw na pangangailangan. I-bless ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. I-bless ang mga tindahan, kanilang mga trabaho, pati na mga anak nilang nagtatrabaho sa malayo, sa abroad man o sa dagat, Panginoon, ay lagi niyo pong samahan ng inyo pong pag-iingat. Gayun din po, Lord, anuman pong mga prayer request ng aking mga kapatid sa gabi ito, ngayon pa lamang po, Panginoon, ay inaangkin namin mayroong katugunan sa pangalan ni Jesus. Lalo't higit, Lord, ang mga kapatid namin may mga problema sa kanilang mga pamilya, asawa, mga anak, sa mga kamag-anak, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang mag-restore ng good relationship ng bawat isa. Sa mga kapatid po namin nag-i-struggle sa mga bisyo, ikaw po ang siyang emancipator namin, tagapagpalaya, at alam namin, Panginoon, kaya mo kaming palayain sa anumang bilangguan na kumukulong po sa amin, Panginoon. I-bless niyo rin, Lord, anumang makayanang ihandog ng aking mga kapatid sa gabing ito, ibalik po sa kanila nang higit pa sa kanilang inaasahan. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Amen. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Give thanks to God.